Hello everyone, kumusta kayong lahat? Para sa mga mahilig sa pickleball, may update lang ako dito sa Palakol paddle na pinadala sa atin. By the way, kung hindi nyo pa alam, yung Palakol is a local brand. It's a Filipino brand but it's based in the US, no, sa Dallas, Texas. Anyway, may pinadala sila sa atin na paddle, itong Palakol Tomahawk Combat. Okay. Nagamit ko na siya for the first time at initial impression ko sa kanya ay magaan siya for my liking. And then, in terms of power, meron naman. Ang maganda lang sa kanya, so far napansin ko ay maganda yung grit niya to generate spin. Pero ang isang napansin ko sa unang mga laro ko ay centered lang dito yung kanyang sweet spot. So pag may mga tumatama dito sa mga sides, medyo nagmi-miss hit. So ang ginawa ko ay nagdaglagay ako ng weight dito muna sa 3 o'clock at saka sa 9 o'clock na side. And sinubukan ko, nag-improve naman yung performance pero nakukulangan pa rin ako kasi nagagaanan pa rin ako. Sanay ako sa medyo mabigat, no. So ang ginawa ko ay naglagay ulit ako, nagdagdag pa ako ng additional na mga tungsten na tape dito. So yan. So ngayon medyo mabigat na siya for my preference at susubukan ko ngayon kung mag-i-improve din yung kanya performance. Kaya tara, samahan niyo ako, subukan natin to ngayon. Okay, so subukan na natin itong palakol ngayon na may mga additional weights na siya. Alright, ayun. So, tapos na yung games. Nasubukan ko na ng ilang beses itong palakol na Tomahawk Combat. And so far, mas nagustuhan ko na siya ngayon after kong dagdagan ng mga weights yung sides, no, yung edges ng itong paddle na ito. At naramdaman ko na nadagdagan yung kanyang swing weight. So, mas okay na yung mga drive natin, mas nadagdagan yung power, lalo yung mga overhead, mas okay na siya. At naramdaman ko rin na parang nagkaroon ng stability din yung paddle na ito. At the same time, lumapad yung kanyang sweet spot, no? Pero meron pa rin akong nararamdaman pag dito sa mga sides, no, may mga mishits ka pa rin mararamdaman. But overall, compared to before, no, nung wala siyang mga additional weights, mas gumanda na yung performance niya ngayon. Yun lang ang trade-off na napansin ko dahil bumigat na siya, no, nadagdagan yung kanyang static weight, ay medyo bumagal na yung maneuverability ng paddle na ito lalo sa nets, no, pag mga firefight, yung mabilisan na palitan ng bola sa net or sa kitchen, medyo bumagal. Pero makaka-adjust naman tayo noon habang tumatagal. So overall, mas maganda na naragdagan ko yung weight ng paddle na ito mula sa kanyang stock, no. So again, it's a personal preference. Kung gusto ninyong subukan din ito ay try nyo lang magdagdag ng mga additional weights, no. Again, it will depend on your playing style, kung anong klase ba yung style ng paglalaro mo. Are you more of a control player or are you more of the power player? Depende sa inyo yon. Overall, I think maganda. Tuloy-tuloy kong gagamitin ito. At may nalalapit akong tournaments, try ko siyang gamitin kung anong magiging result. Now, if you're interested, pwede kayong umorder nito sa Palakol website. You can make use of my ambassador code, no, AMB-Carlo, for free shipping and additional freebies. Kung gusto namang bumili nito at ma-inspect muna bago kayo bumili ng actual na unit, dito sa Rizal area, pwede kayong pumunta diyan sa Aspire Pro, no, sa Antipolo. Lalagay ko na lang sa description yung link at saka yung location ng store nila para ma-check nyo muna, mahawakan yung paddle. Pero kung malayo kayo sa Antipolo or sa ibang areas, pwede naman kayo dumiretso sa website ng Palakol. So hanggang dito na lang, tuloy-tuloy kong gagamitin itong paddle ng Palakol.
And I'll give you more feedback, no? Siguro a more comprehensive review pag nagamit na natin ng matagal. So, kung may mga katanungan kayo tungkol sa pickleball, ilagay nyo lang sa baba. Try nating sagutin yan sa susunod nating mga videos. Okay? So, bye guys. Thank you very much for watching.